Matagal nang nakaprograma ang resulta ng 2025 midterm election ayon sa isang kilalang anti-electoral fraud advocate. Ayon pa kay Attorney Glenn Chong, sadya umanong dinaya ang eleksyon para masigurong panalo ang mga kandidato ng ruling administration. Alamin ang buong detalye mula kay Carla Abellana. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang resulta ng 2025 midterm election ayon kay Attorney Glenn Chong, isang kilalang anti-electoral fraud advocate. Anya, naniniwala siya na matagal nang nakaplano at naitakda ang mga panalo bago pa man magsimula ang botohan nitong Mayo 12. Sinabi ko na meron na silang set result. May resulta na sila bago pa nagsimula ang botohan. Ang sabi ko, 8 ang mananalo na kalyado ni Marcos, 3 kay President Duterte at 1 si Amy Marcos. At yan ang lumabas ngayon. So I'm satisfied because nagkatotoo yung hula ko. Not because manghula ko dahil alam kong dadayain ni George Garcia at ni Lisa Marcos ang eleksyon na to. Maraming botante ang naglabas ng kanilang pagkadismaya dahil sa hindi pagkakatugma ng resulta sa inaasahan nila. Paliwanag ni Attorney Glenn, kahit magkatugma ang balota at resibo ng botante, posibleng naipasok ang pandaraya sa back-end ng automated election system, isang proseso na mahirap makita ng publiko, poll watchers o iba pang ahensya maliban sa COMELEC. So, dito makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how as far as we can pinpoint kung saan ang daya posibleng nangyari. Hindi rin ikinagulat ni Attorney Glenn Chong ang uniform na ranking ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa partial local results na anyay kahawig ng kontrobersyang naganap noong 2013 elections. Matatandaan na si dating Tarlac Governor Margarita Cuangco ay nairank na ika-28 sa lahat ng bayan sa Region 8 at ika-7 naman sa ibang rehiyon. Kaya't ayon sa kanya, ang pattern at statistics na inilalabas ng COMELEC ay palatandaan ng posibleng pandaraya tulad ng nangyari sa kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy. The best way that we can determine kung may daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Quiboloy 42 across a large number of places. That is statistical improbability. Hindi gawa ng tao yan. So dyan nakikita ninyo ang badges of fraud. Dyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. Ito, hindi ito gawa ng botante. Hindi na ito gawa ng botante, gawa na yan ng algorithm ng cheating mechanism ng makina. Ang dayang otomatiko, ang dayang nandoon sa loob ng makina ay hindi nakikita ng ating mga mata. Kahit idilat pa natin ang lahat ng mata natin dyan, wala tayong mahuhuli dahil ang daya ay nandoon sa loob ng makina. Dagdag pa ni Attorney Glenn, patuloy ang kontrobersya sa bawat halalan lalo na't bilyon-bilyong piso ang ginagastos ng gobyerno para dito. Saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro, all in all. 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got. Para sa Diyos at Pilipinas Kumala, Carla Abellana, SMNI News.